Nakakatawang isipin na ang isang bansa mula sa Europa ay nakayang makarating at masakop ang isang maliit na bansa sa Southeast Asia. Ang history nga ng Pilipinas ay punong-puno ng masalimuot, ngunit may kasamang aral at kwento. Tulad na lamang noong World War II, ang ating bansa ay naging battlefield matapos ang madugong pananakop ng mga Imperial Japanese forces. Dito nangyari ang kalunos-lunos na trahedya sa kamay ng mga sundalong Hapon, tulad na lamang ng sistematikong pagpatay sa ating mga kababayan na tinawag na Manila Massacre. At syempre, sino ba ang makakalimot sa persahang pagmarcha ng mga libo-libong sundalong Amerikano at Pilipino na tinawag na Bataan Death March? Sumatotal, nasa 1 million casualties ang namatay dahil sa naging opresyon ng mga Hapon sa Pilipinas. Ngayon, ang isa pang bansa na sumakop sa atin ay wala nang iba kundi ang Spanya. Hindi na nga ito katakataka dahil sa ang ating kultura, pagkain at paniniwala ay makikitaan ng bahid ng Kastila. Ngunit, ano nga ba ang naging totoong trato ng mga Spanyol sa atin? Ano din ang resulta ng kanilang pananatili sa Pilipinas? Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng ating bansa kung hindi tayo sinakop ng mga banyaga? So, eto ba yung reason kung bakit yung mga Filipino, tulad niyan, yung mga Vietnamese, Taiwanese, yung mga pangalan nila pang Asian, mapapansin mo talaga, tulad ng mga Chinese, Asian ka tapos yung apelyido mo, Guerrero. Hindi ba pang Spanish talaga, no? Pang Mexican, pang Spanyol. Alam mo yun? Kaya may mga meme na kumakalat dahil sa yung pangalan daw ng mga Filipino is yung first name pang US, second name yung last name pang Spanyol. Nakakatawa siya kung iisipin, no? Which is totoo naman eh. Ang Pilipinas, somewhat na ito yung bansang sinasakop, right? What if tayo din kaya yung mangsakop ng ibang bansa, 'di ba? Para fair. Pero sa panahon ngayon, tsaka parang hindi naman ata kaya kasi ng Pilipinas na sumakop ng ibang bansa, no? Oo. Sino yung pwede nating sakupin if ever? China? Ay naku, parang isang nuclear bomb lang, men. Parang wala, pulbos na kaagad ang Pilipinas, no? Noong 1521, ang pagdating ni Magellan sa Mactan ang naging pinakaunang pagdiskubre ng mga Europeans sa ating kapuluan. At sa Battle of Mactan nga, ang ating kababayan na si Lapu-Lapu kasama ang kanyang puwersa ay pinaslang si Magellan. Ito ay naging hudyat ng mas malawakang pagbabalak ng mga Espanyol na pamunuan ang Pilipinas dahil sa ating likas na yaman, napakagandang mga tanawin at ang palawakin pa ang imperyo ng Spanya. Noong 1543, tinawag ang ating kapuluan na Las Islas Filipinas. At makalipas ang ilang dekada, ang Manila ay ginawang center o kapital ng ating bansa. Dito ay naging opisyal na ngang colony ng Espanya ang Pilipinas. Sa panahong ito, ang galleon trade o kalakalan ay naging importanteng ruta mula Pilipinas at sa kalapit nitong bansa tulad ng China at India. Ang mga spices, silk o mga kagamitan sa paggawa ng kasuotan at mga iba't iba pang garments ay naging popular na produkto
na inaangkat mula Asia hanggang sa Europa. Sa pagdating ng mga Espanyol, ang kanilang kultura at paniniwala nga ang siyang ipinalit sa ating nakagisnang pamumuhay. At dahil sa meron na tayong native languages at ethnic backgrounds, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang wikang Espanyol nga ay mas mataas ang antas at pagkakakilanlan sa publiko kumpara sa ating sariling wika. So it makes sense na yung Tagalog, may bahid siya, 'di ba, ng Kastila, ng Espanyol. Tulad ng 1, 2, 3. Somewhat na napaka-cool din pala. Feeling ko magugustuhan ko yun eh. Yung maging nasa, anong tawag? Galyon. Oo, yung mga makalumang ship na tinatawag. Para siyang sa One Piece. Men, di ba made of wood? Mga ano lang siya, kahoy na barko. Tapos na kayang makarating from Europe all the way to Pilipinas, to Asia. Napakatibay din, no? So what if umulan o hindi kaya, bumagyo? Feeling ko napakadelikado din pala niyan, no? Oo, men, parang hindi ko pala gugustuhin. Okay na yung mag-flight tayo, at least yun, mas safe pa siya. Ang mga mamamayan din na kanilang nasasakupan ay kinakailangang magtrabaho kapalit ang kakaunting halaga ng pera. Ang ating mga lupain din ay kinumpiska at ang naturang mga Espanyol lamang o mga matataas ang antas sa lipunan ang pwedeng magkaroon ng lupain na tinatawag na hacienda. Ang feudal system na ito ay inalipusta, inalipin at ginawang forced labor ang mga tao. Ang polo y servisyo ay isang sistema na kung saan ang mga kalalakihan ay sapilitang pinagtatrabaho upang magtayo ng mga simbahan ng Kastila, mga daanan, mga galyon, at mga matutuluyan ng mga Espanyol. Nangyari din ang Vandala system na tinatawag. Ito ay ang pagpuwersa ng gobyerno sa mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani sa napakababang presyo lamang na kung minsan ay sapilitan pa itong kinukuha. Dahil sa yaman ng ating lupa, matapos makumpiska ang mga aning palay, mais, tabako at mga asukal, ay ibinibenta ito sa mas malaking halaga at inaangkat sa ibang bansa. Kahit na rin ang ating kultura ay sapilitang pinalitan ng pangkastila at kung may sumuway man sa mga batas at alituntunin ng gobyerno, walang awa silang papaslangin. Dahil sa kontrol ng gobyerno, ang impormasyon at kaalaman, ang edukasyon sa panahong ito ay piling-pili lamang at mga pawang mga mamamayan at may social status na angkan ang pwedeng makapag-aral. So, ayun na nga. Ay nako, hindi maganda. Inalipin tayo, kinumpis kayong lupain natin. I mean, wala naman akong lupain to begin with. So, I'm broke. In all seriousness, hindi maganda. Lupain mo yan, kukunin nila yung mga ani mo, kukunin nila. Hindi ka pwedeng mag-aral in a way. Lalo na kung mahirap lang kayo, wala kang status sa society, basically. So, 'di ba? Walang may gusto. Obviously, kaya nga nangyari yung revolution, yung independence, kasi hindi maganda yung trato sa atin. So, ano nga ba yung magandang naibigay ng mga Espanyol sa atin? Empanada? Kailangan magkaroon din tayo talaga ng repercussions na tinatawag. Okay, inalipusta, hindi maganda yung trato nyo sa bansa namin, ngayon bayaran nyo. Diba, ganun. Dapat may kabayaran din in a way, no? Right? Ano kayang pwedeng gawin? Hindi ba sila nakukontento sa sarili nilang bansa? Bakit kailangan nilang manakop? Right? It doesn't make sense eh. Anong point na okay, pupunta ako sa isang bansa, sasakupin ko sila, gagawin ko silang alipin,
yung mga ani nila, yung mga resources nila, kukunin ko. Parang napaka-evil, di ba, ng mga tao. But guess what? Yan yung history ng ating bansa. Inalipusta tayo, inalipin. Sana wag nang mangyari in the future. Yes! Dahil sa abuso at hindi makataong turing sa atin, ang pagpapalawig ng samahan na nagtataglay ng resistance laban sa mga Espanyol ay naging mas lumawak at noong 19th century sa pag-usbong na rin ng Katipunan at sa mga naging obra ni Gat Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ang ating nasyon ay unti-unti nang bumabangon at nagigising sa hindi magandang adhikain ng mga mananakop na Espanyol. At ang naging sandigan nga ng ating mga bayani ay ang pagbuwis ng kanilang buhay sa pamamagitan ng giyera. Ngunit si Rizal ay naging mas mautak at mas kumbinsido na ang tanging makakapagpalaya lang sa atin ay ang kaalaman, at ito ang kanyang naging misyon. Gamit ang kanyang matatas na isipan, ang kanyang obra ay nagpahiwatig ng hindi magandang reforma at pamamalakad ng gobyerno, kung kaya't ang mga Espanyol ay natakot at nangamba sa kung anuman ang pwedeng idulot nito sa mamamayan. At noong October 6, 1896, si Rizal ay dinakip at inaresto sa Barcelona sa Spain. At makaraan lamang ang ilang buwan, noong December 1896, siya ay hinatulan ng kamatayan at binaril sa Bagong Bayan. So, kung hindi rin dahil sa mga obra niya, malamang sa malamang, Brida, ano kayang mangyayari, no? If ever man hanggang ngayon, hanggang sa point na ito, 2026, isa pa rin tayong colony ng Spanya, ng Spain. Malamang sa malamang, Spanish yung language natin. Paano ba? Bonjour. Ay, hindi, ano ba naman? French yan eh. Como esta? Muchacha. Okay din pala siya, no? Oo, parang sa Breaking Bad, may mga Spanish na character. Ang pagkamatay ni Jose Rizal ay naging maugong at kumalat sa ating buong nasyon, na kung saan mas lalo pang tumindi ang pagnanais ng mga tao na makamtan ang tunay na kalayaan. Naging simbolo nga siya ng freedom fighters o mga katipunero na mas mapalawig pa ang kanilang ideya na ituloy ang plano at laban ng ating bansa. Makalipas lamang ang 2 taon matapos barilin si Rizal, noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, si Emilio Aguinaldo ay formal nang nagdeklara ng independence mula sa mga Espanyol, at kasabay na iwinagayway ang ating watawat sa pinakaunang pagkakataon. Makalipas ang 3 century na brutal na pamumuno ng mga Espanyol, hindi nila gustong tuluyang iwanan ang ating bansa. Sa halip ay ibinenta ito sa US sa halagang $20 million. Sa pangalawang pagkakataon, ang Pilipinas ay nasa hawak ulit ng banyaga. Noong July 4, 1946, makalipas ang opresyon ng ibang nasyon sa atin, ang kalayaan na hindi nakamtan ng ating mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay ay opisyal na ngang nangyari. Ang Pilipinas, sa pinakaunang pagkakataon, ay naging sovereign nation at ganap ng malaya. Kung hindi tayo sinakop ng mga Espanyol, maaaring ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay naiiba, tulad na lamang ng paggamit ng ating sariling alpabeto na tinatawag na baybayin. Ang ating paniniwala din ay hango sa ating nakagisnan. Sana nga ang pagbuwis ng buhay ng ating mga bayani ay ating
pahalagahan. Dahil kung hindi sila nagsakripisyo, malamang ay nasa kamay pa rin tayo ng mga banyaga. Mas okay pa rin talaga na ang Pilipinas para sa mga Filipino, ang Spain para sa mga Espanyol, ang Mexico para sa mga Mexican. Right? Walang problema dun magkaroon tayo ng independence, pamuhay ng malaya na hindi natin kailangan na sumunod sa mga panukala ng banyaga, ng ibang lahi. 'Di ba? So, ayun, at least nakamtan natin after ilang century. 'Di ba? But yung hindi magandang trato sa atin ng banyaga, sana nga hindi na mangyari yun in the future. Right? Yung pag-aangkin ng China sa saan nga ba? Scarborough Shoal. What if biglang tuluyang buong Pilipinas na angkinin? Men, ay nako, parang kailangan nating maging grateful na at least malaya tayo ngayon. Mahirap man yung bansa, may korupsyon. Diba? Bakit ba hindi mawala-wala yung korupsyon na yan? Ano nga ba yung pwedeng isolusyon dyan sa korupsyon? Parang, oo, no? Kailangan magkaroon din tayo ng mas better na government na kayang pahalagahan yun bang pondo ng bayan magamit talaga sa tama, maibigay sa mga nangangailangan, and magkaroon ng mas maayos, mas secure na bansa. Right? Tapusin na natin, napakainit, summer na summer ngayon, and tagaktak na yung pawis ko, hindi ko alam kung kita ba, but yun, until next time, see you, bye!